Say, union, ano pa? Itong hope, yung union, and then holiness, accepted, yun, accepted. Kaya bali, pang-pito na tayo, natapos tayo doon sa holiness. Ngayon, napag-aralan natin na doon sa kabanalan, ang tunay na kabanalan, hindi ang direktang mabubuting gawa agad. Kasi, merong mabubuting gawa na sinasabi, Ephesians chapter 2, parang i-summarize natin yung ating naging paksa. Efeso kapitulo 2, Ephesians chapter 2, verse 10, 8 to 10. Makikita ninyo, kompleto ito sa tinatawag na balancing biyaya. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Ang sabi nung verse 8, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, pwede mo rin i-amplify kung meron ka. Sige, yan na. Okay, dyan muna. Wala na, sige, ito din muna. For it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation, through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing. It came not through your own striving, but it is the gift of God. Ibig sabihin, yung own doing, yan yung self-effort, yan yung self-righteousness. Di ba? Yan yung through the law sa pamamagitan ng kautusan. Kasi sa kautusan, ikaw ang gagawa. Ikaw ang magpe-perform. Tayo ang magsisumikap. Yun yung sinasabi na hindi sa inyong mabubuting gawa. Huwag kang gagawa sa sarili mong abilidad at lakas. Verse 9. Not because of works, not the fulfillment of the laws, demands, lest any man should boast. Kasi magmamayabang ka dyan. Magmamapuri ka dyan dahil ikaw ang gumawa. It is not the result of what anyone can possibly do. So no one can pride in it or take glory to himself. Sa iyo ang kalwalhatian yan. Yan yung gawa na hindi natin papracticein sa biyaya. Amen. At yan ay hindi nakalulugod sa Diyos. Pag gumawa ka ng mayroong self-performance o self-righteousness o under the law, ito yung hindi nakikita ng Diyos. Ito yung sinasabi sa Korinto, verse 5, chapter 3 ba yun, na ang sabi doon ay dadaan sa apoy ang ating mga ginagawa. At kapag ito ay kagaya ng kahoy, yung palang kahoy, man's effort. Gaya ng grass, kagaya ng sa hayop, ay sa tao. At flower, nagfe-fade ang flower, ito yung mga, pag sinabing flower kasi, di ba, nakaka-attract at namamangkaka. Ito yung mga achievement ng mga tao na kinikilala, dinadakila, sikat, no? Flower, glory. Man's glory. Yung sinasabi niya, take glory to himself. Yan yung flower. Will fade. Malalagta rin yan. Pero ang mananatili ay ang salita ng Diyos na punong-puno ng biyaya. Tuloy yan, verse 10. So makikita nyo, yun yung mabubuting gawa. Yun yung natutunan natin nung araw na pagka gumawa ng mabuti yung tao, banal. Yun yung ating topic last week, na hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, noong araw, pag ang isang tao ay mabait, responsible, hindi Christian na nakakaunawa ng biyaya, ay masabihin natin, yun ang kabakalan. No, nagkakamali tayo. Hindi tatanggapin din ng Diyos. Amen. And then, eto yun. For we are God's handiwork or workmanship,
recreated in Christ Jesus. Born anew. Ano ba yung na-born again sa atin? Bakit ba tayo new creation? If anyone is in Christ, he is a new creation. Yung ating espiritu, kinreate na bago, dati patay ang ating espiritu. Then, sinangkapan ng Holy Spirit. Amen. Kaya tayo ngayon ay recreated in Christ Jesus. Born anew. That we may do, pasinin nyo ha, that we may do those good works which God predestined na tinalaga. Hindi talaga noon pa una ito ng design ng Diyos na tayo, pag tinanggap natin yung God's gift of righteousness, grace, yung God's gift of righteousness, bigay ng Diyos, hindi ating, libre. Pag tinanggap natin yan, tayo ay naka-design sa paggawa ng mabuti. God predestined. Noong pa man, ito na yung disenyo ng Diyos. For us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. So, ibig sabihin, tayo ngayon ay bago lang nilalang tumanggap ng katwiran o righteousness, free, God's gift of righteousness. Tayo ngayon ay matwid. Tayo ngayon buhay ang ating espiritu na dahil yung bagong nilikha ng ginawa ni Cristo sa krus ng Kalbaryo, sinamahan tayo ng Holy Spirit. Ngayon, ito'y nakadesign para tayo gumawa ng mabuti. Dahil ito na yung kanyang design noong araw pa. Kaya yung ating last week na sabi ni Paul, kayo'y nilinis na, lumakad kayo ng kabanalan. Yun. Yung fruit of the Spirit. Bunga ng Espiritu. Kaya napakahalaga na maging grace conscious ka dahil magmamalitas yan. Yung good works ng una, yung self-righteousness, ano yun pressure ka. Kasi ikaw ang gagawa dahil iniuutos ng kautusan. Yun ang batas. Pero yung good works dito sa verse 10, ito yung bunga ng Espiritu, hindi ka stress, magmamalitas yan. Amen. Hindi pilit. Dahil hindi sarili mong gawa yan. Kung hindi yan ay by faith, pinanampalatayanan mo, magmamanifest yung righteousness na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil tayo matwid, lalakad tayong matwid. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin na, hallelujah! Praise God. Malinaw po ba? Kaya yung sinasabi na, yung mga nasa grace ano yan para bang kesera-sera, whatever will be. Parang, kasi hindi nakapokus sa paggawa. No, nagkakamali. Hindi, talagang tayo ay gagawa ng mabuti. Pero ang motivation natin ay hindi na yung sa law. Sa law, fear. May takot, kaya ang gagawa ay magkamalas-malas ang buhay mo. No, wala na tayo doon. Baka magkasakit ka, wala na rin tayo doon. Pinupusa tayo ni Cristo Jesus doon. Amen. Kaya napakahalaga na i-stand natin yung mga yung sasabi na binigyan tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Yun nga yung ikaw ay blessed, ikaw ay beloved, ikaw ay forgiven, ikaw ay righteous, ikaw ay holy. Ang hiling mo yun. And what is the meaning of holiness? Ang holiness ay kapag tinanggap mo yung kaloob ng Diyos. Kasama mo ang Diyos, kasama mo ang Holy Spirit. Hiwalay ka ngayon sa ibang mga bagay. At ang Holy Spirit ay kasama. Holy ka. Ikaw ang nakalulugod sa Diyos kasi tinanggap mo si Christ. Nasa atin ang wangis ng Diyos. Kaya kung paano minamahal ng Ama si Jesus, gayon din tayo minamahal ng Diyos. Ngayon, nasa ilalim tayo ng biyaya ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko, hallelujah! Hallelujah! Kasi pa napakaganda. Kaya ang ano dito ay magbago tayo ng kaisipan. Ang magbago ng kaisipan is yung tunay mong identity, lakaran mo. Amen. At ano na yun yung submission? Nagpapasubmit ka. Di ba malinaw yung pinag-aralan natin for the sake ng mga hindi nakakarinig, hindi nakaka-attend ng jingle? 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Ano sabi ni Paul? Bringing every thought. Binibihan ko ang bawat pag-iisip into captivity to the obedience of Christ. Kasi sa Tagalog, sa pagpinilihan ko ang bawat pag-iisip na tumalima kay Kristo. Parang medyo bitin. Pero ang original nun is
bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Yung pagsunod ni Kristo. Eh, ano natin pinag-aaralan? Malingit. Romans chapter 5, from 17 to 19. For by one man's disobedience, dahil sa pagsuway ng isang tao, many were made sinners. Nagkasala tayo. Wala na pang ginagawang kasalanan, sinner na tayo. Lalo na, pinatunayan ito ng kautusan. Ibinigay ng kautusan para wala tayong excuse. Amen. So lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang makaperfect ng kautusan. Kaya itinuro tayo ng kautusan, kanino? For by one man's obedience. Hello? Sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao. Sino yun? Si Kristo Jesus. Tayo'y naging matuwid. Many were made righteous. Amen. Kaya tayo ay righteous, kaya tayo matuwid. By faith, kaya tayo tinawag by faith kasi pananampalataya mo na ginawa ito ni Kristo. Ginawa ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ikaw ay matuwid. In Galatians chapter 4, kung babasahin Romans chapter 4, si Abraham ay tinawag ng Diyos na isang pagano. Hindi siya tinawag na matuwid siya. Basta tinawag siya, sabi niya, sumunod ka sa akin, gagawin din ka isang malaking bansa. At nanampalataya siya. At dahil doon, siya ay inaring ganap. Hindi dahil sa kanyang ugali, dahil sa kanyang pananampalataya. Amen! Ngayon, bakit tayo aaliing ganap? Dahil pinanampalataya natin, ginawa ito ni Kristo Jesus sa ating buhay. At kapag ito inangkin mo na inangkin, magmamanifest yan. Yun yung mapunta sa good works. Amen! Kalapakan ulit natin ang Panginoon. Sabi niya, hallelujah! Ang sarap ng ginawa ng Panginoon. Kaya naman natin i-enjoy ang ginawa ni Jesus. Lagi mong i-acknowledge, kaya hindi ito masisira ni Satan, hindi masisira kasi ikaw. Kasi ang covenant ay ginawa ni Jesus at ng Ama. Wala tayong part sa covenant. Ang part natin ay tayo yung beneficiary, yung hinabang. Dahil ginawa ni Kristo Jesus at ng Ama yun para sa atin. Para sa lahat ng tao. Pero ang mahihinabang ay ang mga nangali. Amen. Kaya tayo yung balance, guys. Hindi tayo hyper, hindi tayo sabi, extreme kasi pag sinabi amazing grace. Extreme. Kasi sabi doon, where sin abound, grace super abounds. Amen. Super, yun sa original na Greek word, super abounds. Hindi na mahiga. Kaya, parang sabi ng Romans 5:17, higit ang tinanggap o pinangtan ng mga nananampalataya. Hindi na, ano na mas mabisa, yung kasalanan o yung biyaya ang ginawa ni Jesus? Yung biyaya. Kaya nga yung maliit ko maging illustration, noong tayo yung nasa ilalim pa ni Adan, sa pagsuway ni Adan, hindi ka pa Kristiyano, asa katilinan ka. Ang tanong, nung ikaw ay believer, gumagawa ka na ba ng mabuti? Yes. Nagsusumikap pa nga tayong gumawa ng mabuti. At baka sabihin mo pa nga, mas naman ang paggawa ko ng mabuti kaysa paggawa ng kasalanan, pero nananatili kang nasa dilim hanggang hindi mo tinatanggap yung biyaya ng Panginoon. Si Kristo ang biyaya ng Panginoon. Ngayon, nung tinanggap mo si Kristo, lumipat ka saan? Sa biyaya, nasa liwanag ka na. Amen! Ngayon, nung ikaw ba'y nasa biyaya, nagkakasala ka pala ba? Oo. Pero hindi ibig sabihin, pag nagkasala ka, balik ka na naman sa kadiliman. Ibig sabihin, parang mas powerful yung kasalanan. No. Kaya sabi doon ay higit ang kinaptan. Pag ikaw ay nasa biyaya, kung sakali mang ikay magkamali, hindi tayo hipokrito. Nagkakamali pa rin tayo, pero hindi tayo naglulublog sa kasalanan. Pag tayo nagkakasala, naglulublog tayo, hindi natin gusto. Pero minsan hindi natin maiwasan, nagagalit ka, nabibigla ka, nagkakamali ka. Pero pag ikaw ay nasa biyaya na, never na bumalik ka pa sa kadiliman. Bakit? Kasi yung ginawa ni Jesus, mas higit at matibay kaysa doon sa ginawa na pagsuway ni Adan. Amen! Kaya pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Ito yung aming ipaglaban. Alam mo yung kaaway, pipilitin tayo hanggang. Ako po yung nananawagan na ako po ay papasalamat sa Diyos na halos araw-araw ko yung lagi ko sinasama sa panalangin.
At sabi, sa totoo lang, magiging nasa grace, hindi ka magiging parang bahala na kung saan kailan kung sa manalangin. No, mas lalo ka magiging prayerful sapagkat alam mo na meron kang kaparatagan sa Ama. Alam mo na ang faith mo ay lagi kang nakalulugod sa Diyos at lagi niya tayong dirinig sapagkat tayo ngayon, ang tingin ng Ama sa atin ay nasa atin ang wangis ni Cristo Jesus. Amen. Yung identity ni Christ ay nasa atin. Ngayon, kailangan ulit mo ng prayer nyo. Last Friday kasi, nang nag-attend kami ng, yun nga lang, medyo, hindi, ewan ko, pero siguro masaya pala si Father Day kasi ang preacher namin, ang guest namin, ang nag-share sa amin ay si Joseph Reyes. One day, nasa GMA si Joseph Reyes, hindi nyo alam. Hindi po, nanood kami nung video kasi si Pastor Paul bumili ng Leadership in Christ na kasi nagpunta rin sila from Malaysia, nagpunta rin sila sa Singapore at tinignan nila yung church, napakalaking church ni Joseph Reyes. So yung binili niya, bless siya at gusto niya yung mga leader kasi yung topic ni Joseph Reyes ay leadership at nakakalapag nga lang dahil mayroon isang grace preacher ang medyo nagkaroon ng problema at bumagsak. Mega charge na siya kasi 5,000 ang miyembro niya sa simbahan. That's why sabi ni Joseph Reyes, please pray for me. Hindi niyo alam ang mga dinadaanan ko, sabi ni Joseph Reyes. Sabi niya, na-opera siya, nag-undergo siya sa operation dahil isang beses daw ay may nalunok ba yun siya na matigay sa bagay habang kumakain. Then sunod, pagkasunod pa nga, kasi na-opera, yung hindi ata nakita nung kanyang nagbigay sa kanyang mga pasag-pasag na parang mga bubog sa ay dumaan dito. So nag-undergo siya ng operation. Nasabi niya, pilit ang kaaway ay humahan lang. Sapagkat alam ng demonyo na grabe yung revelation mula sa kanyang katapuhan ng biyaya ng Diyos. Kaya sabi niya, mga leaders, ang sanay ang ating mga miyembro na pag nakikita ka, Pastor, pray for me. Pastor, pag-pray mo naman ako. Sabi niya, magpe-pray sa akin. Lagi magpe-pray. Kaya pag-pray po natin, ang tagumpay ay hindi lang sa leader. Ang tagumpay ay sa bawat isa sa atin dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya pala sabi ni Paul, taralangin niyo ako sa parawag akong mahadlangan ng kaaway. So, grabe yung revelation din kay Paul ng grace. Kung mapapansin nyo, sa lahat ng mga apostol, siya pa naman yung pinakahuling tinawag. Pero grabe yung revelation sa kanya. Yung sa Romans chapter 5, sa Romans, yung buong Romans ay puno-puno at saka yung Galatians, talagang grabe yung revelation ng biyaya sa kanya. Kaya, ganoon na lang ang kaaway. Kaya pala sabi niya, ang tinig, yung tinig ba na nilagay sa kanya, ng kaaway, ay yung lagi siya nasa persecution, binapatos siya, minsan, akala mo pa patay na, pero tumayo pa rin siya, marinig sa bilangguan. Grabe pa. Pero andun siya pa rin nakapagpapalakas sa mga mananampalataya. Sabi niya, magganap kayo. Yung sinasabi ko, magganap kayo palagi dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya, please, pray for me. Mag-pray mo rin po kami, mga manggagawa. Mag-pray mo mga manggagawa natin, ang bawat isa, kayo magpanalangin na sapagkat nasa ilalim na ng kaaway ng ating mga paa ang kaaway sa ating buhay. Pero kailangan natin manalangin sapagkat yun sasabi ng Jude na ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya sapagkat ang kaaway, wala mo sa itanungan na ay pilit niya speech sa ahadang sa rin para yung gospel, yung true gospel ay huwag may pahiyang. Amen. Amen po ba? Magpanalangin na tayo. At naniniwala ko, hindi tayo mahahanda ng kaaway sa ating pagbibigay buhay at pagtanggap ng supply ng biyaya araw-araw ng ating buhay. Amen. Kaya yung sinasabi ko, nagkakaroon natin. Lalo sa panahon ng mayroon kang problema at trials, lalo mong angkinin. Pag may nararamdaman yung sakit, lalo mong iproklama na ikaw ay malusog at malakas dahil sa mga lakay at sugat ni Jesus. Amen. Pag dumarating yung parang wala na nangyayari, lalo mong iproklama. That is faith. Parang pag binasa ko yung Romans chapter 2, grabe yung si Abraham na inantay niya talaga na ang tunay na pangako ng Diyos ay mangyayari sa kanya. 100 years old na siya nung dumating. At sabi niya, laos na ako, pero dumating pa rin yung pangako ng Diyos. Kaya tayong
mawala ng pag-asa. Kasi tayo ang tinawag, tayo ang pananampalataya ay may pag-asa. At ang pag-asa ay hindi umiiyak. Sabi ng Romans chapter 5. Amen! Kalapakan mo natin ang Panginoon. Lord of God. So, napakaganda ng holiness, kabanalan. Ang tunay na kabanalan ay yung pakikipagrelasyon. Yung tinanggap mo yung libreng kaloob ng Diyos. Yung righteousness ay hindi atin ibinigay ng Diyos. Kaya ikaw ay matuwid. Ikaw ay banal. Imamanifest mo na lang ito sa buhay nito. Kung ang mga unbeliever ay nakakagawa ng mabuti, how much more tayo nasa katwiran ng Diyos? Amen! Kaya purihin ng Panginoon. Kaya sabi nga doon sa Lisada at Karalan, paano kung dati magnanakaw, matuloy pa nagnanakaw, ang kanyang katwiran, ikaw, nasa biyaya naman ako. Matuloy pa naman ako. Hindi siya born again. Palamang hindi siya born again. Pero tayong mga nasa biyaya, nagkakamali pa rin tayo. Even though, minsan ay meron pang bagsak, mananatili ka matuloy. Dahil ang gumawa niyan ay ang Panginoong Yesu Cristo sa ating buhay. Amen! Okay. Sumunod, ito po yung ikapitong salita. 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Matuwid. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Yesu Cristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Okay. Una, sabi niya, maraming katanungan tungkol sa pagiging matuwid. Kung tatanungin ko yung ilan sa inyo ang nakakalam na kayo ay matuwid, diba? Bisa pagkakaroon mo sa simbahan, sino dito ang matuwid na? Minsan kakaunti tumataas. Ilan sa inyo ang ramdam na kayo ay matuwid na, lalo na kung sa pakiramdam mo ginamit. Anong pakiramdam mo? Matuwid ka na ba? No, lalo na parang sila ay nag-aalam. Karamihan sa mga Kristiyano nakakaalam na sila ay matuwid na dahil lang kay Kristo ay hindi nila nararamdaman ito sa kanilang puso. Dahil lang dito, sinusubukan nilang gawin ang pagkamatuwid sa kanilang sarili. Patuloy nilang sinusubukan ang gumawa ng tama, tulad ng sa pag-aasawa, paghanap ng trabaho, tamang pamumuhay, at iba ba sapagkat nais nilang mamuhay ng tama sa paningin ng Diyos. Walang masama tungkol sa mga ito. Ang problema ay hindi nila alam ang tamang gawin. Halimbawa, pipiliin ko ba siya bilang asawa, si A o si B? Ano kaya ang masasabi ng Diyos? Tama ba ang pinili ko? Paano kung mali? Ano na kaya ang mangyayari pag mali ang ginawa ko? Sobrang conscious tayo dun sa baka ikaw ay magkagali. At yun ang naging patayan mo na parang doon ka babasihan ng magiging matuwid mo. Ang kanilang pagnanais na laging makagawa ng tama ay nagkakaroon ng kabiguan kapag hindi nila nagustuhan ang naging resulta o bunga o epekto nito. Kararapat lamang na ang mga Kristiyano magkaroon ng pananampalataya na sila ay naging matuwid dahil kay Kristo. Subalit kung sila ay may pananampalataya na, kailangan din nila itong maramdaman. Dahil dito sila ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa buhay. Bagamat nakalulungkot na kapag ang nagsasabing siya ay nanampalataya na siya ay matuwid, subalit hindi naman niya ito naramdaman, siya ay nasa maling daan. Sapagkat nanatili sa kanya ang pagkakaroon ng kabalisahan, at kapag may pagkabalisa, ang bunga nito ay hindi tunay na kapayapaan at hindi tunay na kapayapaan sa buhay. So yun ang nangyayari. Yung pakiramdam. Naging bahagi ng ating pagkatao ang emosyon. Minsan, masabihin mo na, nasa akin ang presensya ng Diyos, minsan ang basihan mo dahil nararamdaman mo. Pero pagka medyo parang ang pakiramdam mo ay iniwan ka, sabihin mo, ang layo ng Diyos, baka ako'y nagdasan. So hindi dapat natin maging basihan yung ating pakiramdam mo, ang ating emosyon. Amen. Kasi pag diyan ka nag-base, ay dati sa iyo yung kamalisahan, kalungkutan. Pero ang dapat mong gawin, ibig na ang pakiramdam mo, parang ang layo ng Diyos. May time na gano'n kasi. Sabi nga, yun daw binata o dalaga
lalo na pagkabagong kasal. Ikinasal na sila. Pagkatapos, pagising sa umaga, akala niya, binata pa siya. At sabi niya, ano nga pala, kasal na. So parang hirap paniwalaan kasi sa mahabang panahon, siya binata, siya dalaga. Kaya yung pinasok niya, parang hindi niya agad, ako pala, kasal na. Parang gano'n. Dahil yung pakiramdam, nananaig yun, kung ano yung naging matagal niya naging pakiramdam, yun ang nananaig at nakasakaya ng kanyang isipan. Ganito rin yung ating pagiging Kristiyano ay yung ginawa ng matuloy. Sino gumawa? Si Kristo Jesus. Pero parang ang hirap tanggapin, lalo na kung meron kang nagawang mali. Diba? Kasi, alam niyo kung bakit tayo dapat talaga pumasok sa renewal of the mind. Yung sinasabi ni Paul na magbago na kayo ng pag-iisip at huwag na kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Alam niyo yung nung araw, ang ating interpretasyon doon sa mundo, kasalanan. Hindi naman si ganun eh. Pero hindi talaga yun ang ibig sabihin nun. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito kung ano ang flow ng mundo ito. To see is to believe. Kung ano ang kalakaran ng mundo ito, yun ang ibig sabihin doon. Kahit wala kang kasalanan, pero kung sanay ka sa mga bagay lamang na takbo ng mundo ito, yung mga bagay na espiritual, lalo na yung pangako ng Diyos, hindi mo matanggap-tanggap. Amen. So yun ang ibig ko sabihin ng pagbago ng Kristo. So mawawala ng kabuluhan ang ating paksa kung hindi nyo yung pamumuhay, kung hindi nyo tatanggapin. At sa totoo lang, sabi ko nga, kapag once na ikaw ay nagkakaroon ng condemnation kung sakali magkamali ka, parang binabaliwala mo, at parang ito isang insulto sa Diyos dahil sa ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang anak na tayo ginawa niya mag-win. Amen. So ang pagtanggap kay Kristo is nagpapasubmit tayo doon sa pinagsa natin to the obedience of Christ, bringing every thought into captivity. Pinadala ang bawat pag-iisip, binibihan ang bawat pag-iisip. Saan? Sa ginawang pagsunod o tinapos na trabaho ni Kristo Jesus. Amen. Malinaw yun. Kaya yung isip natin dapat magpasabit doon na ikaw ay mag-win na. Parang ang hirap na matanggapin ito dahil yan ang ayaw na matutuklasan. Ayaw ng kaaway na matuklasan ng mga tao. Na maging mga ng palaya. Tandaan nyo yun, sabi natin mga pasalang makaraan, si Satan ang kanyang estrategiya, kagaya ng kay Eva at Edan, huwag pagtiwalaan kung ano ang sinabi ng Diyos. Sisiraan niya ang Diyos. Amen. Kung mauna ka sa pananampalataya, madali ka matatamay. Pero tayo nagpapakalalim at nagpapakatibig sa pananampalataya para huwag tayong matangay ng deception, ng kaaway sa ating buhay. Kailangan natin magpasabih sa ginawang pagsunod ni Kristo. Kaya yung dati mong kinasanayan kaisipan, dati mong laging nasanay sa iyong nararamdaman, hindi mo pwedeng basihan sa pananampalataya sa Diyos. Kaya kahit ang nararamdaman mo, lalo na pag nararamdaman mo, nanghihina ang katawan mo, lalo mong akin sa pamamagitan ng mga latin, sulat ni Jesus, kinuha na niya ang aking karamdaman. Amen. Hindi masama ang medikasyon. Hindi masama ang ikaw ay magpaseta. Pero tayong mga Kristiyano, sanayin natin ang ating isip na ayon sa ginawa na tinapos ni Kristo Jesus sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kuya. Kaya sabi dyan, hindi sa pamamagitan ng pandama. Ang kanilang pagnanais na lagi makagawa ng tama ay nagkakaroon ng kaliguan kapag hindi na lang gusto ng naging epekto ito yung nalabas sa kanila. Kadalasan, ang walang tunay na kapayapaan ay bunga ng sariling mentalidad o pag-iisip ng isang Kristiyano. Ano ang sariling mentalidad ng isang Kristiyano? Na napapatunayan niya sa mga tao na siya ay isang Kristiyano sa pamamagitan ng letter A, kailangan kong gumawa, dapat ako magkaroon ng bunga, inaasahan ako bilang nakagawa na ba ako sa iglesia? Ako ba ay naging mabuti? Nakikipagtagisan o contest o kompetensya upang masabing ako ay matuwid? So, yun ang nakasanayan ng maraming mga Kristiyano sa pamamagitan ng ikaw ang nagawa. Kaya pala, sabi ngayon kasabihan na
madali maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Bakit magiging mahirap? So, yun yung pandaraya na ng kaaway na dati yung ating isipan, madali maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Hindi! Kompleto ka na, sabi na ng ating pinasa, buo ka na, ganap ka na. Amen! Ang kainin mo na lang yun, by faith, inawag tayo sa pananampalataya. Ang ganda nga ng magiging pagsalas dito na to, Romans 1. Kung sabi nila sa Romans chapter 1, verse 17 ba? The just shall live by faith. Mula sa pananampalataya, magpapasimula sa pananampalataya. Hanggang sa pananampalataya, magtatapos kami sa pananampalataya. Amen. Si Abraham ay tinawag na ama ng pananampalataya. Maganda sana, yun sana kinakita ng mga Hudyo. Diba? Kaya lang binaliwala nila yung Abrahamic covenant. At nagpunta sila sa contest. Kami gagawa. Sige, bigyan mo kami ng kautusan. Gagawin namin yan. Ibig sabihin, pumunta pa rin sa kayabangan, sa kataasan. Pero hindi alam yung mga Hudyo kasi yun, kaya hindi namin masisisi. Wala sila. Kung hindi nila masyadong pagtutunan ng pansin. Dapat yung sana Abrahamic covenant ang kanilang pinakawakan sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam mo sabi doon, the just ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Matuwid ka ba? Ay, nararamdaman mo parang hindi. Ano pananampalataya? Huwag mo matangay sa nararamdaman mo. Ang pananampalataya mo, ginawa ito ni Kristo. For by one man's obedience, many were made righteous. Huwag ka rin yun, tanggap natin yung by one man's disobedience, wala pa nagagawang kasalanan, sinner ka na, tinanggap natin. Pagkatapos, ngayon, sa pagsunod ni Kristo, ayaw mong tanggapin, hindi natin tanggap na tayo ay matuwid. Amen. Amen. Palakpakan mo natin ang mga. Hallelujah. Kaya, yun ang ginagawa. Kaya minsan sasabihin sa Kristiyan, gumawa tayo. Sister, gawin tayo sa mga. Wala pa ako nagagawa parang kulang ka. Kasi hindi napapasin ng Kristiyano, nasa kautusan pa siya. Nalalagay sa kautusan. Bakit? Kasi ang kautusan demanding. Kaya ang lagi nararamdaman, nakuha nila siya, kulang pa, wala pa ako nagagawa. Mali. Amen. Kaya baguhin natin yung ating mentalidad. Kaya pag ganito ang isip mo, kailangan kong gumawa, dapat ako magkaroon ng bunga, inaasahan ako bilang Kristiyano, makagawa sa iglesia, ako ba ay namabuti, nakikipagtagisan o nakikipagkompetensya, nasabing matuwid, kawawa naman yung halos walang tayo na gumawa pero gumagawa rin ang kahit paano. Alam nyo, hindi sa pamamagitan ng ating pagpuputing gawa, kaya tayo naging matuwid at nag-uusapan dito. Kaya tayo naging matuwid dahil sa ginawa ni Kristo. Pero pag natanggap mo na ikaw pala yung matuwid na sa kalamat mga manifestation at sa mo kailangan gagawa ka pero hindi demanding, hindi desire ng puso mo. Iba yung nasa ng puso mo. At sabi nga ng Bible, ang Diyos ang gumagawa maging sa pagnanasa. Amen! Hindi ikaw. Ang Diyos ang gagawa. Hayaan mo lang yan, tanggapin mo lang yan, tanggapin. Makikita mo, involved ka na. Makikita mo, lagi ka lang sumasampa. Makikita mo, magiging masipag ka. Bakit? Kasi naiinlove ka ng naiinlove. Dahil nakikita mo, grabe ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Ang may sariling mentalidad tungkol sa pananaw ng Diyos ay tulad ng isang mayamang pinuno na nagtanong. Ito yung mayamang pinuno na nagtanong. Ano ang mabutihan kong gagawin upang ako ay magmana ng kaharian ng Diyos? Hindi alam ng lalaking ito na wala siyang sariling magagawa upang magmana ng kaharian ng Diyos. Matandaan niyo ba sa Bible? Nung lumapit yung mayamang kay Jesus. Ano ba ang gagawin para magmana ng kaharian ng Diyos? Nalalaman ng kautusan, sabi ni Jesus. Ginawa ko na po yan. Yung mayaman, pero pag isa hindi ka nagagawa. Kasi wala namang makakakompleto Ipagpili mo ang iyong mga kayamanan, ipamili mo sa mahihirap. Ano nangyari? Namumuo ang mayaman. Hindi na kaya gawin. Kaya sabi niyan, ito ay tinawag na pamana, isang regalo na ibinibigay lamang ng Diyos sa kanyang mga tunay na anak. Ano yun? Yung kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, ang kaharian ng Diyos nasa atin. Hindi dahil sa nagpakabuti ka, kundi dahil tinanggap natin ang ginawa ni Jesus para sa atin.
Kaya the best yung lagi mong ina-acknowledge yung ginawa ni Jesus. Doon tayo magpapalaki ng Diyos. Doon magmamanifest yung favor, yung blessing, healing, mga himala, supply ng Diyos kapag lagi tayo nakatingin kay Jesus. Looking unto Jesus with good will. Ang regalo ng pagkamatwid. Bakit ba ang mabuting balita ay balita pa rin sa ibang tao? Hanggang ngayon, balita pa rin. Sapagkat hindi nila alam na ang pagkamatwid ay libre, regalo, at ito ay hindi basta na ipapangaral sa ibang iglesia. Yun ang problema na ngayon. Romans 1:17. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matwid ng Diyos ang isang tao. Ako sa inyo ha? Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Buhat sa simula hanggang sa wakas. Yan ang sabi ng Romans 1:17. Magpapasimula ka sa pananampalataya. Si Abraham nanampalataya. Kaya siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Tayo ngayon, ang ating pananampalatayanan, isinupo niya ang kanyang anak, si Jesus. Ang sino mang sumampalataya, ano pananampalatayanan mo kay Jesus? Yung kanyang ginawa sa atin, para sa atin. At yun ang pananampalatayanan mo, yun ang tingin mo, yun ang nakalulugod sa Diyos. So, sabi ng Panginoon, nung after na baptize si Jesus nila sa ilog ng Jordan, biglang bumaba ang kalapati at sabi, nagbukas ang langit at ang tinig ay narinig. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulog na. Pansinin ninyo, kung si Jesus ang nakalulugod noon, sa Ama, siya lang ang tanging nakalulugod, ang lahat ng sasampalataya sa Kanya, tinanggap si Kristo Jesus. Kaya nasa atin si Jesus, yung bangis ni Kristo Jesus. Ang sabi ng Colossians, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kapag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo yung kanyang ginawa, tayo ngayon ay tinatawag na sabi ni Ephesians chapter 1 verse 6, Beloved, tayo rin ay nabilang sa mga kaibig-ibig. Amen! Amen po ba? Kailangan naman mo na wala nagmamahal sa'yo. May time na maski asawa ko, hindi ako maintindihan. Wala naman yun. Pero hindi naman palagi. Minsan lang yun. Minsan, maski magulang mo, maski mahalo sa mukha, tayo hindi na maintindihan. O parang dumating na parang nagseself-pity ka. Yun ang oras na angkin mo, mahal na mahal ka ng Ama. Amen! Amen. Sa totoo lang, lahat ng oras, dapat lakaran mo yun. Pero kung may time na parang makawawa ako, nagseself-pity tayo, doon lalo natin panghawakan na mahal na mahal ako. Bakit? Dahil si Kristo Jesus ay nasa atin. Amen. Dahil tinanggap natin si Kristo Jesus. Amen! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sa pagiging matwid, kailangan pa na palataya. Matwid ka, kung sakali mo ikay nagkamali, at pakiramdam mo ay hindi ka matwid, hindi mo masisira yung pagiging matwid na ginawa sa inyo ng Kristo. Lalo mo mga kanin para hindi makaisa ang diablo. Kasi, tinulin nyo, pagka naramdaman mo na kumundin ka na ikaw ay hindi matwid, yun yung galing sa tao ngayon yung condemnation kasi si Satan ang accuser of the brethren. Hindi ka inaakusahan. Anong gagamitin niya? Yung kautusan. Wala na tayo basta kautusan eh. Gagamitin niya ang kautusan. Ayan o, ito ginawa mo para kayo tayo. Para magkaroon ka ng kahihiyan. Para mag-isip mo na malayo ang Diyos sa iyo. Yan ang ginagamit ni Satan. At ibig sabihin lalo ka magiging hopeless pag palagi ka nasa condemnation. Pero kung sakali na kayo magkamali, kung sakali mo pakiramdam mo parang hindi ka labanan mo ng pananampalataya, ako ay matwid. Bakit? Ang matwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen! Ano po ba? Masaya po ba kayo? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God! Kaya sabi niyan, ang masamang balita ng kautusan ay pinatunayan na hindi malulwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Subalit ang magandang balita ng biyaya ay inaalok ng Diyos sa tao ang pagkamatwid, ibigay niya libre.
pagka matuwid ni Kristo ng walang anumang kapalit. Kasi pagka ibigay, hindi naman binabawi eh. Kasi pagkabigay, walang kondisyon, walang requirement. Hindi naman sinabi, ito, sa'yo ito, pero pag ikay ginawa ka, kukuhanin ko sa'yo yan. Hindi yung bigay. Ang bigay, walang requirement, walang kondisyon, walang hinihingi, walang kapalit. Yun yung sabihin ng unmerited favor of God. Kaya sabi dyan, kundi isang insulto sa isang nagbigay, kung tatanggapin ang kanyang regalo, sa balik ito naman ibabayaran ng halaga. Para bang binigay tapos babayaran? Iniinsulto mo ba yung nagbigay? Amen. Hindi mo lang, pag sinabing bigay, ito ay para lalo mo siyang ma-appreciate, lalo mo siyang mapasalamatan, lalo kang maging in love sa Kanya. Totoo po ba yun? Amen. Kaya nga nagre-regalo is, parang pakita na mahal ko siya at ikaw naman ay mamahalin din. Yan ang purpose ng Diyos. Siya ang unang umibig. Ito ang pag-ibig. Hindi siya tayo umibig sa Kanya, kundi siya ang unang umibig sa atin. Amen po ba? Amen. Diba napakasarap isipin nun? At gulay-gulayin na siya ang unang umibig sa atin. Kaya yung biyaya na pagiging matuwid, yan ay regalo sa atin. Romans chapter 10 verse 1 to 3. Mga kapatid, nasabi ni Paul, ito yung kanyang iyak ng kanyang puso. Mga kapatid, ang pinaka-nais ko at itinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ng Israel. Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Dahil hindi nila kinilala ang katwiran mula sa Diyos, yung righteousness na mula sa Diyos. At nagsisikap sila gumamit ng sarili nilang pamamaraan, self-effort, self-righteousness. Hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Ano yung itinakda ng Diyos? Si Jesus, alam niyo doon sa, mas naging pa yun sa akin ito, kung nakakatin kayo noong sa G12 na yung sinasabi sa Peter, sa Revelation, na si Jesus ay itinalaga ng Diyos. Diba? Na hindi pa nililikha ang sanglibutan ito, siya na ang itinalaga ng Diyos para sa pagiging anak. Akala ko nung araw, si Jesus ay parang option, second option na lang nung nagkasali si Adan. Hindi pala. Talaga palang siya ang itinalaga ng Diyos, hindi pa nililikha ang sanglibutan ito. Amen. Kaya pag ikaw pa rin talaga nagpumili, kaya nalulungkot si Paul sa mga taga-Israel, kasi maliwanag natin po ng biyaya. Nalulungkot siya kasi nakita niya yung pagiging yung zeal o yung panatiko, yung maalam ang pagnanasa ng mga Israelita. Kung baga sa atin ay napaka-religyoso. Ang bansa Pilipinas ay napaka-religyosong bansa. Diba? Sabi nga, the only Christian nation among Asia. Pero nakikita natin, parang mga Israelita, sabi ni Paul, kasi mas hinangad nila yung kanilang sariling paraan kaysa yung pamamaraan nila. Ano ba ang, sabi nyo, mali nga lamang ang kanilang naging batayan dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ni Kristo. Nireject kasi nila si Kristo Jesus. Kaya ano yung sabi ng John 1:11, siya'y naparito sa sariling bayan niya. Hindi siya binanggap ng kanyang mga kapatid. Amen. Amen. Kasi yun ang ginawa ng Demonyo sa mga Hudyo. Nasanay sila sa kautusan. Legalistic. Kaya hindi nila matanggap yung itinuturo ng Jesus. At mag-Jesus, hindi nila matanggap at nireject nila si Christ. Ang pagsusumikat na gumawa para sa Diyos nang hindi nauunawaan ang Ebanghelyo ay isang sangkap sa sariling pagmamatuwid. Yung kadelikatuhan. Kaya napakahalaga nung pagtanggap sa Ebanghelyo. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya kung maaari yun, minsan pinauulit-ulit ko. Okay lang eh, tiyaga lang. At tayo naman mga manggagawa, tayo mga Kristyano, maging matyagahin kayo sa pag-share ng Ebanghelyo. Dahil hindi ano dito matanggap. Tingnan ninyo, mga Hudyo. Talagang ang priority ng Diyos, una sa mga Hudyo. Kasi yung John 1:11, siya nakalito sa sariling bayan niya. Hindi pa tayo kasama mga hentil. Pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan.
saka dumating ang mabuting balita sa mga higpit, mapalad tayo. Amen? At tayo ngayon ay naging binhi ni Abraham. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin Panginoon. Masaya po ba kayo? Amen. Huwag naman ako'y parang kuya. Hallelujah. Isa maaga tayo nagigising. Pero salamat sa Diyos. Itong kagalakan ito, maniwala kayo, manatili sa puso natin. Pag naunawaan ng isang tao ang Ebanghelyo, ang sabi ng maraming mga ngaral, wala nang pinakamasayang tao sa mundo ito kung hindi ang mga born again. Bakit? Nauunawaan nila ang tinapos na tinarbaho ni Kristo kung bakit tinawag na mabuting balita. Amen! Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya may kinalungkot. Kaya sabi ko sa ating binasa, maaari ng isang tao gumagawa ng 100 oras kada linggo para kay Jesus. Subalit kung hindi naman siya nagpapasakop sa pagkamatuwid, nakikinig ba ito? Nagpapasakop sa pagkamatuwid na sinasabi sa Ebanghelyo ng biyaya. Iyon yung 2 Corinthians 10:5. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Maaari ng isang tao gumawa ng 100 oras kada linggo para kay Jesus, subalit kung hindi naman siya nagpapasakop sa pagkamatuwid na sinasabi sa Ebanghelyo ng biyaya, ang kanyang gawa ay walang kabuluhan. Hindi mo napakinggan namin sa topic ni Joseph Prince, masusunog. Sayang. Matakin mo ang kanyang ginawa. Sabi dyan, sa loob ng isang linggo, 100 oras na tumatrabaho para kay Jesus. Tapos, sunog. Sayang. Di ba nakakalungkot yun? Kaya makikita ninyo yung sabi, ang nagpapakataas ay aking ibababa. Ang nagpapakababa ay aking itataas. Kung hindi na sa biyaya, mabuting balita, nasa kababaan ka. Pag may kautusan, magaling. Kasi ikaw mga magpe-perform sa kautusan. Self-righteousness. Pagmamataas. Amen. Pero nung araw hindi natin naulungan ka. Kasi sa kautusan, ikaw ang gagawa. Sa biyaya, ginawa ni Jesus sa'yo. Gumawa ka man, bunga ng Espiritu. Bunga ng biyaya. Hindi sarili mong gawa. Kaya, yung ikaw ay nasa biyaya, ikaw ang nasa kababaan. Ang nagpapakababa ay aking itataas, at ang nagpapakataas ay aking ibababa. Kaya, kapag ikaw ay nag-perform na hindi mo naintindihan ang Ebanghelyo, na kaya na ikaw ay matwid na bago ka mag-perform. Pero pag iniisip mo, gagawa ako para ako'y maging matwid, bagsak tayo sa paningin ng Diyos. Kaya pala, yung anak ni Abraham, yung talinghaga sa Galatians chapter 4, na si kay Agar, na si Ismael, ay anak sa pagkaalipin, at yung anak kay Sarah sa pangako ay si Isaac. Ang tanging nire-recognize ng ama na isang anak ay sabi kay Abraham, yung isang anak, yung buntong ng anak. Sino? Si Isaac. Hindi niya nakikita si Ismael. Amen. Kaya ang nakikita ng Diyos na nakalulugod na gawa ay kapag ang gawa mo ay nasa ilalim ng mabuting balita. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Sabi ko lang, maglilingkod ka ng masaya. Meron kang pagnanasa. Alam mo, wala kang mintis sa paggawa sa pagbasa ng Panginoon. Bakit? Laging bullseye. Bakit? Kasi ginawa mo ito dahil sa ilalim ng ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen! Okay. Sige po, palakpakan din natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabi dito, nasa na ito? Lundag. Ito. Sorry. Kaya sabi yan, maaari ng isang tao ay gumawa ng 100 oras kada linggo para kay Jesus, subalit kung hindi naman siya nagpapasakop sa pagkamatwid ng sinasabi sa Ebanghelyo ng biyaya, ang kanyang gawa
ay walang kabuluhan. Siya ay maraming ginagawa para sa Diyos, subalit siya ay hindi ligtas kapag hindi pa born again. Yun ang problema. Pag born again ka, ligtas ka, kaya lang yung gawa mo, sabi ng Korinto, masusunog. Dadaan sa apoy yung ating mga gawa. At masusunog kapag ito ay hindi sa biyaya. Pag ito ay may mix pa ng kautosan, yun yung delikado eh. Masusunog. Pero yung nasa ng biyaya, yun yung ginto, righteousness, at yung silver, redemption. Kapag ikaw ay gumagawa ng pinakangkin mo na ikaw ay magwid na righteousness, ginto yun. At ang pundasyon mo ay tinubos ka ni Kristo Jesus. Silver, redemption. Praise God. Yun mo ay hindi masusunod. Sino ito ang gusto ang kanyang pagkakaloob, ang kanyang pag-aasar, ang iyong pag-i-MC, maliliit na gawa pero nakalulod mo sa Diyos siya. Amen po ba? Amen. Kaya pala si Paul, ibinigay mo yung kanyang buhay. No? Ibinigay mo yung kanyang buhay kasi alam nila ang lalim ng kagandahan ng biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Kaya niniwala ko, tayong mga mananampalataya, habang lumalalim sa biyaya, lalo kang gagawa sa umasan ng Panginoon, pero hindi under na parang pressure ka. Kung hindi masaya ka na naglilingkod. Amen! Amen! Kalapakan po natin ang pangalan. Alam niyo yung iglesia sa Sardis, sa Revelation, ito yung iglesia na may sariling pagkamatwid. Ang sipag nila. Maraming dumadalo sa iglesia ang masisigasig para sa Diyos. Subalit, sila ay ignorante at walang paniniwala. Sila sa ginawa ni Kristo Jesus, hindi malinaw yung Ebanghelyo. Sila ay gumagawa para sa Diyos na parang mga alipin. Subalit ang kanilang mga gawa ay hindi sapat sa paningin ng Diyos. Tulad sa iglesia sa Sardis, meron sa kanilang gumagawa sa pamamagitan ng sariling pagmamatwid. At ano ang remedyo para dito? Kasi nasa ilalim ng kautusan. Ito yung mga Hudyo, hindi nasa ilalim ng kautusan. Kailangan alalahan ng mga Sardisian kung ano ang kanilang narinig, ang Ebanghelyo. Maging seryoso sila tungkol dito. At simulang pumili kung ano ang nararapat. Nararapat na nilang itigil ang kanilang pamumuhay na ayon sa sarili nilang pagmamatwid at magpasako na sa pagmamatwid ni Kristo. Mahal po dito, pinakamahalaga. Kailangan mo munang malinaw na maunawaan at matanggap sa iyong buhay, matwid ka na dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. At gagawa ka ngayon na hindi ka pressure, hindi ka mapapagod, kung hindi ka stress. Kundi lagi tayo nasa rest, sabi nga, yung pumasok kayo sa aking kapahinahan. Ang nasa biyaya ng Diyos ay nasa kapahinahan. Gumagawa ka, kaya parang ang agila, di ba, na hindi napapagod o nalulupay-pay. Dahil inspired ka ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Sabihin nyo, hallelujah! Walang siman ang nais na siya ay maging may sariling pagmamatwid. Subalit ang tao ay nagiging ganito ang ugali kapag nais niyang malugot ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga handog, sakripisyo. Tulad ni Marta. Kilala niyo ba si Aling Marta? Oh. Ang problema kay Marta, hindi ang tungkol sa pagluluto, ay hindi tungkol sa pagluluto. Kung hindi siya, ay hindi kumakain. Oo nga, siya tagaluto. Hindi naman siya kumakain. Pagod na pagod siya. Ang sabi nito, tayo ay naging matwid, hindi dahil sa pinagpala natin ang Diyos, kung hindi dahil ang Diyos ang nagpala sa atin. Amen. Malinaw po ba yun? Ulitin ko ha. Halyan. Tayo ay naging matwid, hindi dahil sa pinagpala natin ang Diyos. O parang mayroong ginawa ka. Kung hindi dahil ang Diyos ay nagpala na sa atin. Hindi kailanman kinundila ni Jesus si Marta, kundi maliwanag niya sinabi na mas magaling ang ginawang pagpili ng kanyang kapatid na si Maria. Ano ay pinahiwatig ito? Na ang isang taong nais na malugot sa kanya ang Diyos dahilan sa kanyang ginagawa ay walang kamuluhang gawa. Sapagkat si Jesus ay dumating hindi upang pagsindihan, kundi upang maglingkod sa mga tao. Oo nga, sabi ni Jesus, ako yung parito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Hanggang ngayon, si Jesus ay handang mag-supply
sa atin. Hindi yung parang, kaya ang susuplayan ni Jesus dahil ikaw muna ako maglilingkod. Mali. Yun po yung pagkakamali. Na si Jesus, susuplayan, ang Ama susuplayan ka ng biyaya ng Diyos, susuplayan ka araw-araw na pangangailangan mo, hindi dahil sa iyong ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus na tinanggap natin at pinanampalatayanan natin araw-araw ng ating buhay. Amen! Amen. Sino matataas? Lalo ka mapasalamat sa Diyos mo. Pero pag iniisip mo na, kailangan gumawa mo na ako para pagpalaan ng Diyos ninyo, kaunti lang ang pasalamat naman. Pero yung alam mo na wala kang ginawa, sinusuplayan ka na ng Diyos, matuwid ka na, pinanal ka na, pinawalang sala ka na, pinagpala ka na, minamahal ka na niya, hindi ka niya mamahalin dahil ang buti-buti mo, ano, kaya tayo minamahal niya dahil ang buti ng kanyang anak na ginawa sa ating buhay. Amen! 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Maliwanag po ba yun? Kaya sabi diyan, na ang isang tao nais na malugot sa kanya ang Diyos dahil sa kanyang ginagawa ay walang kamuluhang gawa. Sapagkat si Jesus ay dumating hindi upang pagsilbihan kung hindi upang maglingkod sa mga tao. Dito tayo tapos. Matthew 5:6. Tingnan ang ganda nito. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. John 6:35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Kung ang isang tao ay pinakain ng masarap ng isang kusinero, siya ay kakain na may kasiyahan. Alala ko si Dick. Kaya di ko na tulad yung pagka pinakain mo yung ng libre. Oh, sarap, ang tulas. Bakit? Libre. Sabi nito, kung ang isang tao ay pinakain ng masarap ng isang kusinero, siya ay kakain na may kasiyahan. Ang karaniwang gagawin ng taong ito ay pasasalamatan ang nagluto para sa kanya. Mamamahinga at dadanghin ang nadaramang kasiyahan sa kanyang natikmang pagkain. Ang ginawa lang ng taong ito ay ang tinanggap ang pagkain inalok sa kanya. Kinain, nagpasalamat, nagpahinga na. Ito rin ang ginawa ni Jesus sa ating mga tao. Tayo'y binusog, tinanggap natin ang kanyang pagkamatwid. Tayo ay nagkaroon ng kasiyahan at nagkaroon ng kakontentuhan sa buhay. Amen? Amen. Wala na sa ating ang pag-awit, wala na sa atin ang pag-awit ng mga awit kung saan tila tayo ay nagugutom, nauuhaw, at naghahanap ng pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Bilang tayo ay nasiyahan sa pagmamahal ng Diyos, hindi natin maiiwasan sabihin kung ano ang ating nakain. Ikinukwento ito sa mga tao nagugutom, sa tunay na pagkain iniaalok ng Diyos sapagkat siya ang tinapay ng buhay. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Opo, ngayon natin makuhaan, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ayaw niya na yung gawa natin. Ang gusto niya, siya yung nagsilbi. Ang gusto niya, ito ang matikman mo, maramdaman mo, malasahan mo. Sabi ng Bible, taste and see that the Lord is good. Kapag hindi sa biyaya, hindi magiging tunay na good ang Diyos, o mabuti ang Diyos, o mabuting balita, ang mabuting balita. So, ang tunay ng mabuting balita, wala kang ginawa. Si Jesus ang gumawa ito, tinapos na lang. Tanggapin mo lang, kainin mo, inumin mo. Wala kang nakahanapin pa. Amen? Ay, kung lahat ito ngayon. Taglay sa ating puso ang pagpapasalamat sa Diyos. Taglay sa ating puso ang i-appreciate natin ang kagandahang loob na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Pero, minsan dumarating ang mga pagsubok, mga problema, maniwala kayo. Lagi mo lang bulay-bulayin. Hindi sasabi na Hebrew 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya ang nagpasimula at tumapos ng ating pananampalataya. Huwag ka matama. Ano niya aking pananampalataya? Simple lang. Yung ginawa ni Kristo Jesus. Ang pananampalataya ay si Jesus din ang magbibigay sa atin. Kung tayo titingin sa kanyang tinapos at pinanampalataya. Matuwid ka na. Matuwid ka na. Pinawalang sala, binahal ka ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos, tayo tinanggap niya, katanggap tayo lagi sa ng oras,
Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Alam nyo, kung ito'y laging natin bulay-bulayin, kung laging tatanggapin, palalawigin mo ang iyong isipan sa kagandahan na ginawa ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo pupurihin. Hindi pwedeng hindi mo masasalamatan. Walang hihigit sa Diyos. Walang hihigit sa kanyang pag-ibig. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin siya. Pasalamatan natin. Grabe yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lamang sa lugar na to, lakaran natin araw-araw ng ating buhay ang kabutihan ginawa ni Kristo Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Sige po, purihin niyo na Panginoon, pasalamatan na siya. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, napakabuti mo. Yes, O God. Glory, glory. Okay, okay. Thank you for your loving. Kami natin ito. Thank you, Jesus. Praise God. Taas natin ang ating mga kamay patungo sa Panginoon. Praise God. Sino? Praise ng Diyos. Bulay-bulayin niyo ang kanyang magandang loob. Bulay-bulayin ninyo yung mensahe natin ngayong umaga. Ikaw ay matuwid na. Thank you for your mercy. Thank you for the cross. Thank you for the price you Yes, paid. Lord. Hallelujah. Thank you for salvation. Thank you for an